Magandang gabi, Pilipinas. Ngayon ay Wednesday, November 5, 2025 at narito po ang pinakahuling ulat ukol sa lagay ng panahon. Ito po ay mula sa opisyal na datos ng Pag-asa at ako po ay isang independent weather forecaster na nag-uulat batay lamang sa kanilang impormasyon. Mayroon tayong panibagong update patungkol sa Typhoon Tino na may international name na Kalmaegi at sa tropical depression na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility na papangalanang Bagyong Uwan kapag ito ay pumasok na. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, huling namataan si Typhoon Tino kaninang alas 4 ng hapon sa layong 330 kilometers east-northeast ng Kalayaan Islands sa West Philippine Sea, sakop ng Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso ng hangin na umaabot sa 165 kilometers per hour habang ito ay kumikilos pakanluran-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil dito, patuloy pa rin ang mga pag-ulan at pabugso-bugsong hangin sa Palawan habang ang buntot o trough ng bagyo ay nagdudulot ng mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Ang natitirang bahagi naman ng Visayas, Mindanao at Bicol Region ay makakaranas ng isolated thunderstorms, ngunit pangkalahatang maayos ang lagay ng panahon ngayong gabi. Sa extreme northern Luzon, patuloy pa rin ang epekto ng amihan o northeast monsoon, kaya asahan ang maulap at malamig na panahon na may mga mahihinang pag-ulan. Base sa pinakahuling forecast track, inaasahang lalabas si Typhoon Tino sa Philippine Area of Responsibility mamayang hating gabi o bukas ng madaling araw patungong Central Vietnam. Sa ngayon, nakataas pa rin ang Signal Number 2 sa Kalayaan Group of Islands at Signal Number 1 sa natitirang bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro. Inaasahan din ang strong to gale force winds sa ilang bahagi ng Luzon sa susunod na 2 araw. Kabilang dito ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales, Occidental Mindoro at Palawan. May storm surge warning din sa ilang baybayin ng Palawan kung saan posibleng maranasan ang daluyong na 1 to 2 meters sa ilang coastal communities. Para sa mga pag-ulan, posibleng umabot sa 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan sa Palawan hanggang bukas ng hapon, kaya pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa labas ng PAR, patuloy na minomonitor ang tropical depression na nasa layong 1,870 kilometers east ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso hanggang 70 kilometers per hour halos hindi gumagalaw sa kasalukuyan. Sa mga susunod na araw, inaasahang lalakas ito bilang typhoon pagsapit ng Friday at kapag pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng Friday evening or Saturday morning, ito ay papangalanang Bagyong Uwan. Ayon sa forecast, posibleng umabot ang lakas nito sa 185 hanggang 295 kilometers per hour habang binabagtas ang Pacific Ocean na maaaring maging super typhoon bago tumama sa kalupaan. Paglapit nito sa northern at central Luzon, maaari nitong palakasin ang amihan na magdudulot ng mas madalas na pag-ulan sa hilagang bahagi ng bansa. Simula Sunday evening, posibleng maramdaman na ang epekto ng Bagyong Uwan sa Eastern Visayas at Bicol Region. Para bukas, inaasahan ang pangkalahatang maayos na panahon sa buong bansa maliban sa Palawan na patuloy pang apektado ni Typhoon Tino. Sa Metro Manila, asahan ang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Baguio ay 17 hanggang 24 degrees Celsius at sa Legazpi at Lawag ay hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas, may mga pag-ulan sa Western Visayas at Negros Island Region, habang maaliwalas naman ang kalangitan sa Eastern at Central Visayas. Sa Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan at mga thunderstorms ang Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. May gale warning pa rin sa Kalayaan Group of Islands kung saan posibleng umabot sa 5 meters ang taas ng alon habang 4 meters naman sa ilang baybayin ng West Philippine Sea at extreme northern Luzon. Yan po ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon ngayong Wednesday evening, November 5, 2025.
Muli, ito po ay batay sa opisyal na datos ng PAGASA. Ako po ang inyong independent weather forecaster, nag-iiwan ng paalala, manatiling alerto, maging handa, at huwag kalimutang mag-monitor sa mga susunod na update. Magandang gabi po sa ating lahat.